Win Radio 107.9. Hello mga ka-winner! Kumusta po kayo? Kumusta sa lahat ng ating mga ka-winner dyan na inaabangan talaga itong ating programa everyday? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating programang Heart Story. Alam ko na ang ilan sa mga kwento natin ay nakaka-relate kayo. At alam ko na yung iba tumatawa, nakikiiyak sa mga eksena. Maraming salamat po. Ngayon po, ang kwentong tatalakayin natin ay kakaiba nang dahil sa isang Becky at isang Shibuli ay nagkainlaban. Bibihira yun, diba? Pero come to think of it, pareho naman silang, alam mo yon, they're opposite sex. Babae pa rin at lalaki pa rin naman siya. Pero papaano naging magulo ang kwento ng buhay nila? Tunghayan po natin ang kwento sa ating heart story na pinamagatang AC/DC. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. Oras na. Dear Lady Isa, mahirap na maramdamang parang hindi ka karapat-dapat sa tunay na pagmamahal. Masakit isiping napakadaming mga bagay ang ginagawang laro sa mundong to na pati pag-ibig ay hindi na sineseryoso ng mga tao. Ang hirap patunayan na nagmamahal ka sa taong ang tingin sa'yo ay iba ka. Ako si Jillian, isang lalaki pero babae sa puso't kaluluwa. Mas mahinhin pa ako sa tunay na babae, Lady Isa, at bata pa lang ako, alam ko na ito ang pagkatao ko. Mahirap din ang pinagdaanan ko sa mapanghusgang mata ng lipunan pero nagpapasalamat ako na naiintindihan at tinanggap ako ng pamilya ko. Thankful rin ako na sa buhay na ito, natagpuan ko ang mga kaibigang katulad ko mang bakla o hindi, mahal ako bilang sa kung sino ako. May mga minahal naman ako dati na mga kalalakihan, mga nakarelasyon pero hindi rin nagtagal. Hanggang sa makilala ko si Ice. Si Ice ay isang lesbian, Lady Isa. Lesbian na napakagwapo at napakalakas ng appeal. Katunayan, kahit mga straight na babae nagkakagusto sa kanya dahil sa taglay niyang kagwapuhan. At isa ako sa mga humanga sa kanya. Naguluhan pa nga ako sa nararamdaman ko noon dahil noon puro mga lalaki lang talaga ang gusto ko. Pero iba pala sa pag-ibig. Hindi mo talaga minsan inaasahan kung kanino titibok ang puso mo. Gaya ng hindi ko inaasahang magiging sobrang malapit kami ni Ice sa isa't isa. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. Nagsimula yon sa isang event sa barangay namin kung saan may common friend kami at mula noon ay madalas kaming magkasama sa iisang lakad ng mga barkada namin. Hindi ko maiwasang mapatingin at kiligin kapag nandun siya. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko nga noon simpleng paghanga lang pero talagang kahit hindi na kami magkasama, naiisip ko pa siya. Hanggang sa ang mga grupong lakad namin naging sa aming dalawa na lang. Ayokong mag-assume noon na pareho kami ng nararamdaman. Ginagwardyahan ko ang puso ko na baka kaya siya nag-aayang lumabas kasi gusto lang niya ng kausap na walang ibang ibig sabihin yon. Yung mga sweetness niya, ayokong isipin na dahil gusto niya ako. Lagi kong pinapaalala sa sarili ko na baka ganun lang talaga siyang kaibigan. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo, halos mabaliw ako sa pagtatapat ni Ice sa akin. Sabi niya,
Jillian, masaya ka ba? I mean, yung mga lakad na kasama ko, yung mga pagkakataong kausap mo ko, yung mga bonding natin na tayo lang, anong nararamdaman mo? Nagulat ako noon tapos sabi ko, Anong ibig mong sabihin? Oo naman, masaya ako. Masaya ako kapag magkasama tayo. At masaya ako na naiisip kita kahit hindi tayo magkasama. Sobrang happy ako, alam mo yon? napangiti si Ice noon na parang kinilig sa mga sinabi ko. Bigla niyang sabi, ako rin. Masaya ako. Masaya ako kapag kasama kita. Katunayan, Jillian, mahal kita. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. Naging kami, Lady Isa, at masaya ang mga kaibigan namin para sa amin. Ipinagtapat ko rin sa pamilya ko kinalaunan ang tungkol sa amin at tinanggap nila kami. Para sa iba, parang hindi normal na magkarelasyon ang isang tomboy at bakla. Pero para sa amin, walang pagkakaiba ang nararamdaman namin sa nararamdaman ng mga taong straight. Masaya kami, pero hindi perpekto ang relasyon namin. Lalo pa at marami akong kalaban sa babe ko. Noon pa man, ramdam ko nang may isang tropa si Ice na may gusto sa kanya. Si Micaela. Babaeng laging dikit na dikit sa babe ko na parang walang respeto sa taong taken na. Pero tiwala ako sa partner ko kaya hindi ko siya masyadong inisip noon. Pero nitong nakaraan, masyado nang determinado si Micaela na agawin sa akin si Ice. Madalas kami mag-away ni Ice noon dahil sa kanya. Pagkaharap niya si Ice, sobrang amo at mabait siya pero kapag wala si Ice, kulang na lang kainin niya ako ng buo para mawala ako. Ayaw pang maniwala sa akin ni Ice noon na inaaway ako ni Micaela. Ang gulo-gulo namin. Nagsiselebrate pa naman kami ng 3rd year anniversary namin. Biglang hindi umuwi si Ice ang 2 araw at sobrang nag-alala ako. Akala ko kung ano na ang nangyari sa kanya bilang kaliwat kanan ng balitang may patayan sa kung saan. Kinukonta ko siya pero hindi niya ako sinasagot. Magre-report na ako noon sa pulis nang biglang kausapin ako ng tropa namin. Sabi sa akin, Jillian, nakita ko si Ice sa convenience store kasama si Micaela. Bumibili sila ng pagkain tapos magkayakap sila. Sorry Jillian ha, sa akin mo pa to nalaman. hindi ako naniniwala noon, sabi ko. Hindi. Hindi gagawin sa akin ng babe ko yan. Kilala ko si Ice. Ako ang mahal niya. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi totoo yan. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nag-iisip ako kung paano ko kakausapin si Ice. Nang biglang makatanggap ako ng text mula kay Micaela at nakikipagkita sa akin. Pinagbigyan ko siya. Na magkita kami, tinanong ko siya agad. Sabi ko, Micaela, tapatin mo nga ako. Anong ginawa mo sa babe ko? Bakit ayaw mo siyang pauwiin sa akin? Ako ang mahal niya. tiningnan ako ni Micaela na para bang natutuwang nakikita akong nasasaktan. Sabi niya, Nakipagkita ako sa'yo hindi para sa drama. Sa akin na si Ice. Oo, mahal ka niya. Pero,
Unti-unti na niyang nare-realize na ako ang dapat na minamahal niya. Ako na tunay na babae. Ako na noon pa mahal na siya. Sorry Jillian, pero kailangang gumising ka na. Hindi ikaw ang pinili, kahit na mahal ka pa. Ako na inuuwian ni Ice ang gusto niyang makasama. Kaya ako na mismo ang kukuha ng mga gamit niya sa bahay mo. Dahil kaming dalawa na ang magsasama. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakakausap si Ice pero balita ko na gusto ako makausap nito. Pero naisip ko, para saan pa? 2 linggo na siyang hindi sa akin umuuwi. Bakit ko pa siya kakausapin kung hindi naman niya ako pinili? Ako si Jillian at ito ang aking masalimuot na heart story. To see is to believe, diba? Yun naman talaga ang dapat. Huwag mo nang maniniwala sa her say, his say. Ang pinaka-the best mong gawin ay kayo muna mag-usap ni Ice. Huwag mo na munang kakausapin si Micaela. Kung gusto mong malaman lahat, si Ice ang dapat mong kausapin. Ano't ano man ang malaman mo, kailangan tanggapin mo na lang ng buo sa loob mo. Para nang sa ganon, makamove forward ka na. Pero before you judge yung nararamdaman mo at yung nararamdaman ni Ice sa inyong dalawa, mag-usap muna kayo. Kailangan natin ng closure sa lahat ng relasyon na meron tayo. Kapag na-close mo na yung book na yun, panibagong chapter ng buhay mo naman ang iyong bubuksan. Kailangan tapusin ang dapat tapusin at umpisahan muli kung dapat pa bang umpisahan. Maraming salamat, Jillian, sa pag-share ng iyong problemang puso, ang iyong issue kay Ice at sa lahat ng mga ka-winner po natin. Marami pa po kayong mga kwentong aabangan. Kaya tutok lamang po kayo dahil bukas isa na namang kwentong buhay ang tatalakayin natin. Dito lang yan sa Heart Story. I have to go now. This has been your influencer, your prinsesa, your Diyosa, Isa Mestiza, now saying goodbye. Ingats and God bless. And see you when I see you. Bye everyone. And thank you so much. Heart Stories with DJ Isa Mestiza.